Ika-70 kabanata, sa pagpapatuloy, makikita ang ating bida na seryosong naglalakad na papunta kay Nanambuong Soso at Battled Viper. Na makikita sa harapan ng nililitsyong ulo ng baboy. At pagkatapos ay makikita na itong nakaupo sa pagitan ng dalawa. Na sinasabi sa kanya ni Nambuong Soso na kung nagawa daw ba niyang kumpletuhin tapusin ang bambobo. At tumugon ang ating bida na sinabi nito na oho. Sa tingin daw naman niya ay nagawa niya ito. Kahit na papaano. At sinabi sa kanya ni Nambuong Soso na ano ang nangyari, bakit daw mukhang hindi malinaw ang sagot na yon. At sumagot muli ang ating bida na sa anumang kaso, sinabi daw nila na natapos na ang ating escort mission dito. At nagtanong muli sa ating bida si Nambuong Soso na ano daw ang orihinal na destinasyon nila. At tumugon na sinabi ng ating bida na sa Wudang Sect daw. Dahil magaling daw sila sa pagpigil ng demonic powers, at ang libro ay dapat na masil doon. Habang nakaupo pa rin silang tatlo ay sinabi pa niya kay Nambuong Soso na ngayon na natapos na daw ang misyon, maghihiwalay na rin daw sila dito. Dagdag pa niya na plano daw niyang bumalik agad sa Hangzhou. At tinanong pa niya ito na ano daw ang plano niya. At tumugon ito na sinabi sa kanya ni Nambuong Soso na pupunta daw siya sa Yangzhou para dumalo sa ika-80 kaarawan ng kanyang lolo. At sinabi ng ating bida na kaya't ngayong gabi daw ang huling gabi nilang magkasama. At tumugon na sinabi sa kanya ni Nambuong Soso na hindi daw niya alam kung kailan sila magkikita ulit, kaya alagaan daw niya ang kanyang sarili. At pagkatapos ay biglang tumahimik ng panandalian na makikita ang tatlo na walang nagsasalita. At biglang tumikhim ang ating bida na sinabi nito na teka nga lang, saan daw ba niya nakuha ang baboy na ito? At sumagot si Battled Viper na sinabi nito na sa wari daw niya ang baboy na ito ay nahuli sa inescapable net tactic. At pagkatapos ay hiniwa ni Battled Viper ang baboy at sinabi nito na ang lahat ng iba ay kumain ng ibang bahagi. Kaya't ang natira na lang daw ay ang ulo. At sinabi sa kanya ng ating bida na perfect daw sana kung may inumin silang kasama nito. At biglang naglabas ng bote ng alak si Battled Viper na masayang sinabi nito na sa katunayan may dala daw siya na ilan. Dagdag pa niya na lagi daw namang may mga tao na nagtatago ng isang bote o dalawa. At napatingin sa kanya ang ating bida na may pawis sa pisngi na napasabi ito sa kanyang isip na ano daw. Habang hawak ang bote ng alak ni Nambuong Soso ay sinabi nito na kung magnanakaw din naman pala siya, dapat daw ay nagnakaw na siya ng isa pang bote para sa bawat isa sa kanila. At tumugon ito na sinabi ni Battled Viper na alam daw niya na sasabihin niya ito. Kaya't kumuha daw siya ng dalawa pa. Na masaya na naman niyang inilabas ang dalawang bote ng alak. At di makapaniwala ang dalawa na namuti ang mga mata na sinabi sa kanilang isipan na ang bastardo na ito. At pagkatapos ay kanya-kanya silang dalawa na kinapa ang kanilang damit at sinabi sa kanilang isip na baka daw nagnakaw din siya mula sa kanila. Na makikita na pinagmamasdan sila ni Battle Viper na nagtataka. At pagkatapos ay ilang mga paa ang naglalakad papunta sa kanila na sinasabi nito na naandito lang daw pala siya, yang Master Zhongryong. Na napalingon ang ating bida at nagulat na sinabi niya kay Battle Viper na itago daw niya kaagad ang mga boti. Na sinabi rin sa kanya ni Nambuong Soso na kakatapos lang daw nila sa parusa. Na sinabi pa ng ating bida na bilisan niya daw. Ito pala ay ang Huangbo clan. Na si Huangbo Joong-ak na sinabi sa kanya na kailangan daw niyang makipag-usap sa kanya. At lumapit ang ating bida sa kanya at ito ay tumikhim na sinabi na ano daw ang nais niyang sabihin sa kanya. At sinabi nito na naituring daw niya siya na mababa dahil daw sa pinagmulan niyang pamilya. Pero ayaw daw niyang baliwalain ang katotohanan na dahil daw sa kanya, nakalabas sila mula sa misteryosong gate aray ng buhay. At sinabi pa niya sa ating bida na ipadala daw sa kanya ang plaki. Na ito tuwing kailangan daw niya ng tulong niya. Dagdag pa niya na tutulong daw siya sa kanya kahit anong dahilan at kalagayan. At napanganga na nagulat ang ating bida na sinabi nito na pakiulit daw. At makikita na inilagay nito ang plaki sa ibabaw ng malaking bato. At pagkatapos ay sumunod din sa kanya ang iba pang mga kasama nito na inilagay din ang kanilang mga plaki at sinabi pa na tinulungan din daw niya sila. Salamat daw. Dagdag pa ng mga ito na hindi daw nila malilimutan ang ginawa niya para sa kanila. At sinabi pa na bibigyan daw siya nila ng malaking pagtrato kapag dumalaw daw siya sa tangklan. Sinabi pa nila na hindi daw nila siya makakalimutan. Na makikita ang ating bida ay nakatulalang nagugulat sa kanyang mga narinig. Na sinabi pa sa kanya ng mga ito na maraming salamat daw, yang Master Zhongryong.
At pagkatapos ay makikita ang lahat ng mga plaki sa ibabaw ng bato na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na Huang Buklan, Qin Cheng Sek, Dian Kang Sek, Aklan ng Shandong, Tangklan Sichuan, at iba pa. Ang isipin daw niya na ang lahat ng mga umuusbong na bituin mula sa mga sekta at klan na kumakatawan sa Murim ay nagbigay sa kanya ng kanilang plaki ng pasasalamat. At pagkatapos ay yumuko na isinuntok ang kamao sa palad ng ating bida tanda ng pasasalamat na sinabi nito na ginawa lang daw niya ang nararapat. At kung kaya hindi daw nila kailangang bigyan siya ng mga ito. At nakasuntok din ang kamao sa palad nito na tumugon na sinabi sa kanya na maliit lang daw na presyo ito. Para sa kanilang buhay. Pakiusap, tanggapin daw niya ito. At masayang sinabi ng ating bida na may kinangpa ang mga ngiti na sinabi nito na kung ipipilit daw niya, masaya daw siyang tatanggapin ito. Dagdag pa niya na sinasabi sa isip na mayroon pa daw siyang nakuhang karagdagang 10 honorary escorts. At sinabi ni ng buong Soso na bakit daw tila may nararamdaman siya sa kanya na masamang aura. At sinabi naman ni Battled Viper na naawa daw siya sa mga umuusbong na bituin. At mabilis na lumipas ang oras at makikita ang kalangitan na naglalaglag ng nyebe. At si Nambuong Soso at si Battled Viper ay mahimbing na natutulog sa harapan ng apoy. At makikita ang ating bida ay sumalok ng tubig mula sa ilog. At pagkatapos ay ininom niya ito. At isang paa ang papalapit sa kanya. At ito pala ay si Grandmaster Seol intact na ihahagi sa kanya ang bote ng alak habang umiinom ang ating bida. At makikita ang bote ng alak na lumilipad papunta sa kanya. At mabilis na naramdaman ng ating bida ito at lumingon na sinabi sa isip na dapat daw siyang gumamit ng grappling technique. At pagkatapos ay naharang niya ang bote ng alak na nabasag sa kanyang kamay na napasabi sa isip na shit. At napahawak sa ulo na naiinis na sinabi sa kanyang isip na dapat daw pala ay sinalo niya ito. At nang nakalapit na si Grandmaster Seol intact sa ating bida ay sinabi sa kanya nito na talagang misteryoso daw siya. Minsan siya daw ay parang eksperto na martial artist, pero minsan parang hindi pa daw niya natutunan ang mga batayan. At yumuko ang ating bida at sinabi nito na nakapikit na siya daw ay nahihiya. At sinabi pa sa kanya ni Grandmaster Seol intact na gayunpaman, hindi daw matatawaran ang kanyang halaga bilang escort warrior. At napatingin ang ating bida na nanlaki ang mga mata pagkarinig ng sinabi nito. At sinabi niya na pakiulit daw. At sinabi sa kanya ni Grandmaster Seol intact na may titulo na daw ba na ibinibigay sa kanya ang mga tao sa Jianghu. At tumugon ang ating bida na makikita si Grandmaster Seol intact na sinabi nito na wala pa daw sa ngayon. At sinabi nito sa kanya na kung ganoon, bibigyan daw niya siya ng isa. At ito daw ay ang Stormy Dragon. Nakuha daw niya ang Stormy mula sa sarili niyang pamagat at dinagdagan daw niya ang dragon para magtagumpay din daw siya sa hinaharap. Ano daw kaya sa palagay niya? At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na isang pamagat na sumasagisag sa isang bayani na lumilitaw sa gitna ng isang kaguluhan. At ipinapakita daw niya sa kanya ang landas na dapat niyang tahakin bilang escort warrior. At namumulang sinabi sa kanya ng ating bida na ikinararangal daw niyang makatanggap ng ganitong titulo mula sa kanya. At makikita ang dalawa ay parehong isinuntok ang kamao sa palad na sinabi ng ating bida na isusulat daw niya ng malalim sa kanyang puso ang kanyang mga aral. At tumugon naman sa kanya si Grandmaster Seol intact na sinabi sa kanya na tunay daw siyang natutuwa na nakilala niya siya. At pagkatapos ay lumipas ang oras at sumapit na ang umaga kung saan makikita si Nambuong Soso ay kumakaway na sa kanilang dalawa na maghihiwalay na ng landas na pupuntahan. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida kay Battled Viper na kung hindi daw ba siya alis. At humawak sa kanyang ulo at sinabi na saan daw naman siya pupunta. At ayon sa ating bida si Battled Viper daw ay kasama niya dahil wala siyang ibang pupuntahan. Isang araw bago daw sila makarating sa Hangzhou. At tinungo daw nila ang bundok kung saan sinabi ng puting buhok na orangutan na itinago niya ang kanyang pera. At makikita ang isang tubig na dumadaloy sa isang butas na sinasabi ng ating bida na dapat daw ay andito lamang iyon, ayon sa mapa na ibinigay daw niya sa kanya. At namangha ang ating bida at si Battled Viper na inilagay pa ang kanyang palad sa kanyang noo na napasabi na ang laki ng kuweba. At ito daw ay parang bibig ng isang dambuhalang nilalang. At sinabi ng ating bida na magandang paghahambing daw iyon. At sinabi pa ng ating bida na ngayon, maghanap na daw sila ng mga barya at umalis agad. At tumugon na sinabi ni Battled Viper na susuriin daw niya ang kaliwang bahagi.
At makikita ang mga bagay na sinabi ng ating bida na ito lang daw ang natagpuan nila sa nakalipas na 2 oras. At makikita si Battled Viper na sinabi nito habang nakadapa na sobrang pagod na siya. Habang ang ating bida ay nakatingin sa kanyang gilid na sinabi nito na baka daw naman nagsinungaling sa kanila ang matandang iyon. At sinabi ni Battled Viper habang makikita ang tulugan na may kama daw dito, kaya tiyak na ito daw ang lugar. At kung talagang gusto daw niyang lokohin sila, sinabi sana daw niya ang maling lokasyon. Dagdag pa niya na ang saya daw talaga na may kasama siyang propesyonal na mapanglinlang. At makikita si Battled Viper na umupo na sinabi pa nito na si Miss ng buong soso daw ang nagsabi niyan. Habang hawak ng ating bida ang kanyang balikat, ay naiinis na seryosong sinabi niya na Miss ng buong palaha. At biglang mabilis na lumingon na sinabi sa kanya ng ating bida na lumiliwanag ang mata na hindi daw niya ito binanggit sa kanya. At napatakip ng bibig si Battled Viper na napasabi ng ay. At sinabi nito sa ating bida habang nakatingin sa kanya na may pawis sa pisngi na patawad. Binilhan daw siya ni Miss ng buong ng inumin at sobrang matindi daw ang pangungumbinsi niya. At makikita ang muka ng ating bida na nawalan ng kulay na sinabi nito na kung gayon, ano daw ang sinabi pa niya. At sinabi sa kanya na ang sinabi ni ng buong soso na ang 10 niyang daw na mula sa 1,000 na matatagpuan nila ay sa kanya. At sinabi pa niya na yun lang daw ang sinabi niya sa kanya. At kumuha ng kutsilyo ang ating bida. At mabilis na hinagis niya ito kay Battled Viper na sinasabi na mamatay ka. At ito ay dumaan sa muka ni Battled Viper na kanyang ikinagulat. At pagkatapos ay mabilis na tumakbo habang sinasabi na patawad na daw. At kumuha ng bato ang ating bida at pagkatapos ay hinagis niya ito kay Battled Viper. Na tumama ito sa kanyang ulo na hindi sinasadya na naitulak niya ang kama. At pagkatapos ay pinagtama ng ating bida ang kanyang mga palad na sinabi na nakakagaan daw ito. Sa wakas, medyo mas magaan na daw ang pakiramdam niya. At nagulat ito nang makita niya ang butas sa ilalim ng kama. At sumilip siya na napasabi na ano ito. At nang makita niya ang mga gold na barya ay napasabi ito na holy shit. At ito ay napanganga na masayang kumikinang ang muka na napasabi na andito lang daw pala ang kanyang ginto. At hinawakan niya ang mga gintong barya na napasabi na mayaman na daw siya ngayon. Magagawa na daw nilang mabuhay sa perang ito ng kahit 10 taon, kahit na humiwalay na daw ang 17th Pavilion. At makikita ang isang kahon na kumikinang sa kanyang gilid na kamay. At naalala pa niya ang sinabi sa kanya ni white-haired orangutan na kung pupunta daw siya sa lokasyon na nakamarka sa mapa. Makikita daw niya rin ang iba pang bagay bukod sa pera. At kunin daw niya ito o gawin daw niya kung anuman ang gusto niya rito. At kinuha ng ating bida ang kaon at ito ay tiningnan na napasabi ito na ano. Hawak ang kahon na sinabi pa niya na ito daw ay. At dito na po nagtatapos ang ika-70 kabanata. Ika-71 kabanata sa pagpapatuloy. Kinuha ng ating bida ang kahon at ito ay tiningnan. At makikita ang 2 karayom sa loob ng kahon na hawak ng ating bida. At may nakalagay sa loob nito na Twin Thunder Spears of Silent Flight. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kung bakit daw ganun kabigat ang isang karayom. Na makikitang kinuha niya ang isa sa mga ito at pinagmasdan. At sinabing ito daw ba ay isang hidden weapon. Binasa ng ating bida ang nakasulat sa loob at napatanong na sinabi Twin Thunder Spears of Silent. Habang makikita ang isa pang karayom na nakatusok pa sa loob ng kahon. At sinabi pa nito na 2 tahimik na lumilipad na si Batha. Makikitang napabuntong hininga ang ating bida habang pinagmamasdan ang hawak niyang karayom at sinabing hindi daw ba sobrang pagmamalabis ang salitang iyon sa katotohanan. At buong lakas na pinatama sa isang palayok ang isang karayom. Na ito ay makikitang tumagos sa loob ng palayok. Nagulat ang ating bida nang buksan niya ang palayok at napatanong na ano daw. Na makikita ang karayom sa loob nito at napasabi sa kanyang isip na tumusok daw iyon sa palayok. Hindi lang daw iyon karaniwang karayom. Ito daw ay isang alamat na sandata. Habang namamanghang tinitingnan ng ating bida ang karayom na tumusok sa palayok. Pero paano daw niya ito gagamitin? Siguro daw. Nang biglang may pumasok sa kanyang isip na ideya. Makikita ang ating bida sa loob ng kuweba na nakaupo at nagme-meditate samantalang nakadapang may malaking bukol sa ulo si Battle Viper. Sa pamamagitan daw ng telekinesis mula sa aklat ng kawayan.
Makikita ang ating bida na nakapikit at nagko-concentrate at sa kanyang harapan ang bilog na liwanag kasabay ng pag-angat ng karayom. Habang sinasabi sa kanyang isip na kung anuman ang nariyan sa mundo, hayaang mag-ugat ang iyong mga isipan. Tawagin sa kawalan at ipamahagi ang likas na enerhiya ng pinakadiwa, susundin ito ng iyong kalooban. Nang biglang bumukas ang mata ng ating bida at itinulak ang karayom. Habang sinasabi na ngayon na daw, na mabilis lumipad ang karayom na tumama sa alupihan. At pagkatapos ay masaya ang ating bida na napatikom ng kamao na sinigaw na sinabi nito na grabe, nakakabaliw daw ito. Isang nakatagong sandata na ganito daw kalakas. At makikita si Battled Viper na may bukol sa ulo na walang malay pero ito ay nagsasalita. At sinabi ng ating bida dito na meron daw ditong isang aso na tumatahol. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang Heavenly Dragon Escort Agency. At makikita ang porters at karwahe na inaayos. At pagkatapos ay napalingon ang isa na sinabi nito na ika-4 na yang master, sa wakas, nakabalik na daw siya. At makikita ang ating bida na nakatungo at mukhang malungkot. Na ang mga porters na nag-aayos ng karwahe ay hindi niya pinansin habang hatak ang karitela. At makikita ang isang paa na tinabunan. At napasabi ang isa na ano daw ang nangyari. At bumulong na sumagot ang isa na siguro daw ay may namatay sa kasama niyang nagtrabaho. Na makikita ang ating bida na nakatalikod na sinabi ng isa na nakupo. At sinalubong siya ng 3 na sina Jeon, Gabulyom at ang kanyang lingkod na si Jangsam na ikinagulat ng mga ito nang makita ang ating bida. At mabilis na tumakbo papunta sa ating bida ang mga ito na sinabi na ano daw ang nangyari. At binuksan ng kanyang lingkod ang nakatabon at sinabi na sino daw ang namatay. Na makikita si Battled Viper na walang kulay at nakalabas pa ang dila. At tumingin ang ating bida sa kanya at sinabi nito na tumigil na daw siya sa pagpapatawa at ipakilala niya ang kanyang sarili. At tumikim ito at binugsan ang kanyang hinigaan at sinabi na siya daw si Battled Viper. Hindi daw niya sinasadya na takutin sila. Kinailangan lang daw nilang gawin ito dahil may bagay silang kailangang itago. At pagkatapos ay binuksan ni Escort Warrior Gabulyom ang takip na sinabi na ano daw ang bagay na kanilang itinatago. At bumungad sa kanila ang sangdamakmak na gold coins. At napasigaw ito na ano? Na sinasabi ng ating bida. Sa kanya na kailangan daw nilang dalhin itong 1,000 gold niyang nang hindi sila namamalayan. At pagkarinig ni Accountant Jang Heon ay mabilis itong lumapit na sinabi nito na 1,000 gold niyang. At napasabi si Escort Warrior Gabulyom na nagawa daw ba niyang mag-teleport. At sinabi nito sa ating bida na narinig daw niya ang tungkol sa tagumpay niya sa pag-escort sa puting buhok na orangutan, pero saan daw niya nakuha ang lahat ng perang ito? At sino daw ang lalaking ito? At tumawa ang ating bida na sinabi nito na malalaman din daw niya yan. At sinabi pa niya na kung may nangyari daw bang anuman habang wala siya. Habang nag-uusap sila ay tinawag siya ng isang lalaki na ika-4 na yang master. At pagkatapos ay yumuko ito na gumalang at sinabi na iniutos daw ng may-ari ng ahensya na dumalo daw siya sa konseho ng mga nakatatanda. At tumugon ang ating bida na okay. At tumingin kay Accountant Jang Heon na sinabi ng ating bida dito na mukhang kailangan daw niya ito ipaliwanag pagbalik niya. At tumugon ito na okay sige. At sumapit na ang gabi na makikita ang tahanan ng Escort King. At andito rin ang bulwagan ng pagpupulong. Sa loob nito ay naroroon ang mga konseho ng mga matatanda at andito rin ang ating bida. Makikita si Escort King ay nakapikit lamang sa kanilang gitna ng lamesa. Makikita rin ang kanyang panganay na kapatid at si Hallmaster Huang Jiachong na nakatingin sa kanya. Pati na ang mukhang pala kanyang kapatid at ang pangalawang kapatid na nakatingin din sa kanya. At napakamot sa pisngi ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na baka daw mabutas na ang kanyang muka sa kakatingin nila sa kanya. At sinabi ng Escort King sa kanya na narinig daw niya ang tungkol sa puting buhok na orangutan. Ito daw talaga ay napakadelikado pero nagawa daw niya ito ng mahusay. At tumugon na sinabi ng ating bida na siya daw ay swerte lamang. At sinabi pa niya sa kanyang isip na mukhang hindi pa daw nila naririnig ang balita tungkol sa pagdadala ng relic. At sinabi sa kanya ng Escort King na sa loob daw ng 3 araw, aalis sila para dumalo sa ika-8 dekada ng Lightning Sword. At hiniling daw niyang isama kita. At tumugon ng may pag-aalinlangan ang ating bida na may pawis sa pisngi na sinabi nito na okay. At sinabi pa niya sa kanyang isip na bakit daw siya ay isasama pa.
Siya daw ay hindi maganda ang pakiramdam tungkol dito. At nagbulungan ang magkapatid na sinabi ng kanilang ama na si Escort King na ano daw ang nangyayari. At sinabi ng pangalawang anak na si Uryong na sila daw ay may sasabihin sa kanya. At tumugon si Escort King na ano daw yon. At sinabi sa kanya ni Uryong na nais daw nilang magtayo ng sangay sa Runan. At tumingin ang Escort King sa kanya at patanong na sinabi na isang branch sa Runan. Dagdag pa nitong sinabi kung may plano na ba sila. At sinabi nito na ang kapatid niya at siya ay kumuha daw ng mga escort warriors sa Runan. At sila daw ang magtatayo ng sangay kasama nila. At tinanong sila ng escort warrior na paano daw nila balak hawakan ang mga hidwaan at tensyon sa iba pang mga escort agency, sekta, at angkan. At tumugon ito na sinabi na ang ahensya daw na kumuha sila ng mga escort warriors ay palaging nais na mag-expand sa Hangzhou. Kung papayagan daw niya sila, naiisip daw nilang tulungan silang magtayo ng sangay dito. At sinabi ng escort warrior sa kanila na naiintindihan daw niya. Kaya't makikinabang daw ang parehong panig. Sige, maari daw nilang ituloy ang planong ito. At tumugon ang mga ito na salamat daw. At pagkatapos ay sinabi ng Escort King sa kanyang isip na sa wakas, ang mga anak daw niya ay nagiging kapaki-pakinabang. At sinabi ni Shipment Manager Sanbaek na sir, paano daw kung uminom na lang sila, tutal wala namang daw ibang mahahalagang paksa na pag-uusapan. At tumugon ng Escort King na okay sige. At lumipas ang oras at nakahanda na ang pagkain at inumin. Habang umiinom sila at kumakain ay isang tao ang pumasok na inihatid ang mensahe na sinasabi na sir, may liham mula daw sa Murim Alliance. At pagkatapos ay yumukong iniaabot kay Hallmaster Yu Jipyong ang sulat. At sinabi nito na ito daw ay nagmula sa Chief Strategist. Na pinagmamasdan ito ni Hallmaster Yu Jipyong na may pawis sa pisngi na nagtataka. At makikita si Escort King na binabasa niya ang sulat na nagulat sa nilalaman nito at napasabi na ano. At binasa rin ni Shipment Manager ang sulat at tumulo ang pawis sa pisngi nang mabasa niya ito. At napasabi rin ng ano. At tinawag siya ng Escort King na sinabi na Jongryong. Totoo daw bang siya ay bahagi ng pagdadala ng relikya? At tumugon ang ating bida na tama daw yon. At sinabi pa sa kanya ng Escort King na kung niligtas niya rin daw ba ang buhay ng 46 na miyembro ng Alliance mula sa demonic cult. Na makikita ang tatlo niyang kapatid na nabigla sa kanilang narinig na tumugon ang ating bida na tama daw ulit siya. Habang binabasa ni Hallmaster Yu Jipyong ang sulat ay sinabi nito na sir. Tungkol daw sa liham ng Chief Strategist. Na tinutukoy daw niya kung paano makakatulong ang Murim Alliance sa pagtatayo ng ating sangay sa Kaifeng. At tumingin ito sa ating bida na sinabi nito na ayon sa sulat ang sinasabi daw tungkol dito na kung may kailangan sila. Ipaalam lang nila sa kanya. Na nakatingin lang ang Escort King na hindi makapaniwala. At napahawak sa kanyang ulo ang ating bida na sinabi nito na, iyon pala. Tinanong daw niya kung anong uri ng gantimpala ang gusto niya para sa pagliligtas sa buhay ng mga miyembro ng Murim Alliance. Kaya humiling daw siya na gamitin nila ang kanilang magiging sangay sa Kaifeng sa loob ng susunod na 10 taon. Na makikita ang imahe ng ating bida sa harapan ng Murim at ang kanyang mga kapatid na nanliliit. At makikita rin na siya ay kakaibang ngumiti. At pagkatapos ay kumuha ng isang hita ng manok. At naiinis ang kanyang mga kapatid na sinasabi sa kanilang isip na yung buwisit na bastardong iyon. At makikita ang ating bida na masayang kinakain ang hita ng manok na sinsabi sa kanila na kung hindi daw ba sila kakain. At dito na po nagtatapos ang ika-71 kabanata.